You do justice not to retaliate, but to teach. Hindi ka naghihiganti, kundi nagtuturo ka ng leksyon sa taong nakagawa ng mali sa iyo. Pero gusto ng Panginoon, higitan natin yon. That we do not only teach them the consequence of the wrongdoings that they did. Ang nais ng Panginoon, magturo tayo, hindi lang tungkol sa maling ginawa nila, kundi magturo tayo ano yung tama. It is not enough to make people realize that they are wrong, but we have to teach them what is right. Nasusundan ninyo ako? It's one thing to teach people why they were wrong. But it's another thing to teach them what is right. Isang bagay na ituro mo na sila'y mali at bakit sila mali, pero dapat ituro mo din sa kanila ano yung tama. At ano yung tama? Na imbis na maging marahas, dapat ay maging mapagmahal at mapagmalasakit. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, narinig ninyo na sinabi mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, huwag ninyong labanan ang masamang tao. Kung may sumampal sa iyo sa kanang pisngi, iharap mo pa sa kanya ang kabila. Kung ipagsakdal kanino man upang makuha ang iyong baro, ibigay mo sa kanya pati ang iyong balabal. Kung sapilitang ipapasan sa iyo ng manlulupig ang dala niyang isang kilometro, pasanin mo ito ng 2 kilometro. Magbigay ka sa nanghihingi sa iyo at huwag mong pahindian ang nanghihiram sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Naniniwala ba kayo na ang Diyos natin ay Diyos ng katarungan? Our God is a God of justice. Kung siya ay Diyos ng katarungan, ano ang naririnig natin sa Ebanghelyo ngayon na sinasabi niya na kapag sinampal ka sa kanan, ibigay mo ang kaliwa? Nasaan ang katarungan doon? Diba? Siguro para sa atin, ang katarungan, pag sinampal ka sa kanan, sampal mo rin siya sa kanan o sa kaliwa. Magsampalang kayo. Yan ang katarungan para sa mundo. Kung ano yung ginawa sa iyo, yun din ang ibalik mo sa Kanya. At sa unang tingin, parang ito yung ipinapaliwanag ni Jesus na batas sa aklat ng Exodo na mata sa mata at ngipin sa ngipin. Pero dapat maintindihan natin na yung batas na iyon ay itinakda ni Moises, mata sa mata, ngipin sa ngipin, hindi bilang pagganti. Ang katarungan ay hindi pagganti, kundi pagtuturo at pagtatama. Na kaya mo ibabalik sa Kanya yung ginawang masama para makita niya na talagang masama yung ginawa niya dahil siya mismo naranasan niya yung kasamaan na ginawa niya sa iyo. At yun ang katarungan para sa Diyos. To make people realize why they are wrong. Kahapon, sabi ko, napalo ako nung bata ako. At sa unang tingin, yung pamamalo, para bang ginagantihan ka sa masamang ginawa mo Pero hindi. Hindi ka ginagantihan, tinuturuan ka ng leksyon. At yung katarungan ng Diyos ay ganon. Sabi ni Pope Francis, the name of God is mercy, His justice is mercy. Ang katarungan para sa Diyos ay awa.
At ang awa ng Panginoon ay nangangahulugan na gusto niya huwag tayong malugmok sa mga maling gawa na ginagawa natin. Kaya binibigyan niya tayo ng leksyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng consequence dun sa ginawa nating mali. Hindi paghihiganti yun, kundi pagbibigay ng leksyon. Kaya nga, may mga pagkakataon na dapat maranasan din natin yung maling ginawa natin para makumbinsi tayo na mali nga yung ginawa natin. Para maturuan tayo kung ano ang tama at anong mali, magandang maranasan mo din siguro kung gaano kasakit at ano yung bunga ng masamang ginawa mo sa iba. Gets nyo? Hindi bilang pagganti, kaya sinabi ng ngipin sa ngipin, mata sa mata, hindi ka dapat sumobra dun sa kung ano yung ginawa sa iyo, wag mong ibalik sa gumawa sa iyo nang higit pa dun sa ginawa niya. Ibig sabihin, wag kang sosobra doon sa kung ano yung ginawa sa iyo dahil anumang kalabisan doon, karahasan na yon, paghihiganti na yon. Again, you do justice not to retaliate, but to teach. Hindi ka naghihiganti, kundi nagtuturo ka ng leksyon sa taong nakagawa ng mali sa iyo. Pero gusto ng Panginoon, higitan natin yon. That we do not only teach them the consequence of the wrongdoings that they did. Ang nais ng Panginoon, magturo tayo, hindi lang tungkol sa maling ginawa nila, kundi magturo tayo ano yung tama. It is not enough to make people realize that they are wrong, but we have to teach them what is right. Nasusundan ninyo ako? It's one thing to teach people why they were wrong. But it's another thing to teach them what is right. Isang bagay na ituro mo na sila'y mali at bakit sila mali, pero dapat ituro mo din sa kanila ano yung tama. At ano yung tama? Na imbis na maging marahas, dapat ay maging mapagmahal at mapagmalasakit. Kaya ano ang sabi ng Panginoon? Kapag kinuha sa iyo ang baro mo, ibigay mo pati ang balabal mo. Alam niyo ba kung gaano kahalaga ang balabal para sa kanila? Yung balabal ay ginagamit nila kapag sobrang init ng araw, pantakip sa kanilang mukha, proteksyon nila sa init. At kapag naman sobrang lamig, proteksyon naman nila sa ginaw. Yung balabal din, kapag sila'y nasa disyerto at hinangin yung alikabok o yung buhangin, proteksyon yun para hindi sila mapuwing. Ganon kahalaga yun. Pero ano ang nais ipakita ng Panginoon na kung ano yung ipinagkait sa'yo ng kapwa mo, ipakita mo sa kanila kung ano yung dapat. Na ikaw, hindi ka dapat mapag-angkin. Ikaw ay dapat mapagbigay. Na ikaw, hindi ka nananakit, kundi ikaw, kaya mong tanggapin ang pasakit alang-alang sa pag-ibig. Kapag ipinapasan sa iyo ng 1 kilometro, dalhin mo ito ng 2 kilometro. Hindi dahil pinahihirapan mo ang sarili mo, kundi dahil yung ginagawa mo ay nilalakipan mo ng pagmamahal at pagsusumikap. At yan ang katarungan para sa Diyos. Ang katarungan para sa Kanya ay ipakita natin sa mundo kung ano yung kabutihan na meron tayo. At ituro natin sa kanila, hindi lang kung ano yung dapat hindi nila ginagawa, kundi kung ano yung dapat ginagawa nila. At huwag ninyong iisipin na kapag kayo ay hindi gumaganti, mahinang klaseng tao kayo. Kasi iba ang katwiran ganito Pag di ako nagiganti, nagpapaapi ako. Hindi. Pag hindi ka naghihiganti, ibig sabihin, matapang ka. Malakas ang loob mo.
Bakit? Kasi mas madaling maghiganti kaysa kontrolin ng sarili. Tama o mali? Mas madaling maghiganti kaysa kontrolin ng sarili. Kaya kung meron mang totoong malakas ang loob at matapang, yan ay yung mga tao na kayang kontrolin ang kanilang sarili. Na gawin pa rin yung mabuti kahit may ginagawa sa kanilang masama yung ibang tao. At ito sana yung maging inspirasyon natin ngayong Lunes. Marami po ngayong linggo, ngayong buong linggong magdaraan na ito, may mga tao na pwedeng gumawa sa inyo ng masama. And tanong, magiging masama din ba kayo dahil may masamang ginawa sa inyo? Kapag ba nakaganti kayo, sa palagay ba ninyo'y magiging quits kayo? Hindi ba kapag ka naman gumanti ka, gagantihan ka lang din pabalik? At walang katapusang gantihan yan hanggang sa pareho kayong maging masamang tao at pareho kayong makarating sa impyerno. Kaya ikaw bilang Kristiyano, ang katarungan para sa atin ay hindi paghihiganti. Ang katarungan para sa atin ay pagtuturo ng kung ano ang tama dahil ang ating ginagawa ay dahil sa pagmamahal. At sana sa pamamagitan ng ating pagsusumikap na maging mabuti, sa pamamagitan ng pag-iwas natin sa paghihiganti, maipakita natin sa mundo kung ano ang dapat gawin sa gitna ng mga pagsubok at sa gitna ng mga gumagawa sa atin ng masama. Tandaan mo palagi, mabuting tao ka. Kaya wag mong isusuko yung kabutihang meron ka dahil sa mga taong gumagawa sa iyo ng masama. Amen. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, wag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message nito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.